kayong lahat? Daming upos na ng problema sa naharap ng pare kung ito sa love tour. Hindi Sarah and Ron would enjoy 3 weeks. Being wedding day. Very fortunate. We're really blessed. That is nice. So I have tasked to give you the homily. Siyempre pag-uusapan natin about marriage. Na siyang hindi alam ng marami kung paano patapunin yung kanilang marriage relationship. Marami na i-stress sa marriage, sa totoo lang. At alam mo ba sa tuwing may stress tayo sa marriage, ang kabulugan nito ay meron tayong hindi alam. Meron tayong hindi naiintindihan about marriage. Kaya ang aming mga kapagsabi kung paano mag-work ang marriage ay yung gumawa mismo ng marriage. Diba? Kasi pag gumawa ng marriage, hindi naman yung Estado, hindi naman yung Congress, hindi naman yung mga senador ang gumawa ng marriage. Lalong hindi rin human beings. Ang gumawa ng marriage ay Diyos. Marami na yung philosophers, scientists, etc. na magtatalinong tao centuries ago na nag-research. Kasi napapansin nila, bakit pag-nagsama ang male and female, bakit parang ang gulo nila? Kasi opposite eh, diba? Opposite sex na eh. So, natuklasan din ng science kapag babae daw nagsama-sama, 99% yung chances of getting along with each other. Ganun din sa lalaki, nagsama-sama daw, 99% din yung chances na mag-get along sila. Pero the moment nagsama ang male and female, ito na yung conflict. No? Ito na yung conflict. And hindi ako naman pag-aralan because kasama po sa aming servisyo, pag-solve ng mga marital problems, mga marriage breakups. Until such time na makita kami ng DSWD, in-engage po kami to teach to ends bago bigyan ng marriage license. No? And every time magtatanong ako, meron bang perfect marriage? Hindi pa tapos yung question ko, nagigili na lang gano'n. Doon pala may problema na tayo. Sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. Ulitin ko, wisdom is the beginning of definition of terms. So, para maintindihan mo daw yung sinasabi mo, you have to define your word. So, i-define natin yung perfect. Ang malaman natin kung may perfect marriage mo talaga o wala. Yung marriage, i-explain ko rin later. So, himayin natin. Perfect was used when the very first time na ginamit po yan, nung panahon na ang tao ay natutuwa ng mga ruler, pang-measurement of time, measurement of things. Ito po yung unang ginamit. Kaya pag meron na ginagawang produkto, remember, before a product is made, may design. No? Nagsisimula kasi dito yan eh. May nag-isip kong gawin yung kapalador, ito drawing mo, then gagawin mo na. Kaya apply mo na yung naisip mo, ayon sa plano mo. So may mga sukat din yan na ina-apply sila. Ganun din sa mga gown na sukat ninyo. Merong layout yan o merong drawing yan bago po yan naging gown. Okay? So, pag hindi akma doon sa design, yung pagkakasukat ng produkto, hindi pa perfect ang tawag nito. Until such time na masunod yung kanilang drawing, then the product will show, uy, sukat na, perfect na sa drawing. So doon po yung nagsimulang gamitin. Now, marriage, explaining my marriage. Nagtanong ko sa audience, o nagtanong kami sa audience, very common yung laging sagot sa union of people, it's a permanent agreement, permanent contract, etc. Hanggang doon na lang yung alam natin. No? Naririnig din natin na ang lalaki galing sa labok, ang babae galing sa katawan ni Eden. At hinulmahan ng Diyos. Alam niyo, for many centuries wala mang taong nag-oppose ng sinasabi ng Bible.
Wala pa. Kasi kahit sila ng mga scientists, at tutuklasan nila na merong nature yung babae at lalaki. Alam mo yung nature? Yung hindi natin invento, hindi natin gawa-gawa, hindi rin natin control, it is there. Ibang pag sinagot-sagot mo yung husband mo, tapos nag-react yung husband mo, bakit siya nag-react? Kasi na-disrespect siya. Yung feeling na yun, na-disrespect siya, hindi niya gusto yun, hindi niya invento yun, pero nararamdaman niya. Yan po yung tinatawag ng nature, yung likas sa ating katauhan na ginawa ng designer ng marriage. Ganun din sa babae. Pag hindi mo na hinihingi po yung asawa mo, babae, pag hindi mo na siya pinapansin, ang dami nang nai-imagine niya. Oo, yung bang hindi mo na hinahas, hindi mo na naiyakan, hindi mo na rin sinasabing mahal mo yung wife mo. Ang dami nai-imagine niya. Because you are violating her nature. Ano nature nila? Yung i-pamper, i-comfort, i-secure, ipaalam araw-araw na mahal mo siya, ipaalam araw-araw kung gano'n sa kabayo mo sa'yo, sa buhay mo. At natuklasan niya ng mga scientists na pangailangan pala ng babae ay love. And you know, husbands, how do they spell love? Hindi L-O-V-E. It's A-F-F-E-C-T-I-O-N. Affection. Yung love, kung paano ini-spell ng mga husbands, ganito po. R-E-S-P-E-C-T. Respect. Opo, ay naman yun sila ngayon. Yung bang sinermonan mo, yung husband mo, naku, hindi mo tutuwa yan. Di ba, sir? Hindi mo tutuwa yan. Kasi you have violated his nature. Magalitan naman. Tapos mag-shopping ka na mag-shopping na hindi niya alam. Mag-question ka. Oo, lalo na pag dinagdagan mo pa. Eh, bakit? Matagal mo gusto pinigil, kakapera ko naman ito. Bakit ka nagdagan? Naku, lalo kung violate. Second violation niya. Sa nature ng husband. Okay? So, wife naman. Oh, mahal naman kita, pinakasalan na kita, pumirma na ako sa marriage contract pa. At dito ako, uuwi naman ako sa'yo araw-araw. O, ano pa pula? Ano pa problema mo? Sapat na ba sa inyo yun, ma'am, na nakapirma lang sa marriage contract? Sapat na ba yun? Hindi, ano? O, di ba no, Sarah? Hindi sapat na pirma lang. Kasi po, ang love and respect ay verb, hindi siya noun. Pag sinabing verb, di ba? Hindi gagawin ka. Hindi siya description. Yan ay kilos o gawa. Verb. So, meron tayong nag-violate na nature ng ating asawa kapag tayo ay walang idea kung ano yung nature niya. Kaya nga sinasabi ng Panginoon mismo, yung proseso bago ka mag-asawa. Alam niyo mo may proseso? May tatlong step. May tatlong step. Maswerte kayo, nandito kayo ngayon sa wedding na ito. Malalaman mo ngayon. Tatlong step. Ano yung first step? Diba? Nalala niyo, kinakausap si Jesus ng mga matatalinong Pharisees, Sadducees sa panahon niya. Master, nagkakalang bakas, 660 something, nakanang silang tandaan at tumarin. Which is the greatest? Ano sabi ni Jesus? Remember, the question requires two answers. Hindi understand. Kaya dalawa sagot niya. Ano yung una? Love the Lord thy God, with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength. Kung sinabing love the Lord thy God, hindi sabihin kikilalanin mo siya. Di ba ganun din pag meron tayong tao gusto mahalin, kikilalanin natin siya. Kapag nakakilala natin siya, kapag nakakikilala natin ang ating sarili, kung ano yung nilagay niya sa ating image, yun ang kasunod eh. Nakilala mo ng Diyos, nalaman mo paano siya mag-isip. Nalaman mo rin yung sarili mo, ganito pa ito ang gawa ng Diyos sa atin. At yung tuklasan mo, na napakahalaga pala, na mahalin yung sarili, bago yung iba. Diba? The second is like unto it. Love thy neighbor as thyself. It's a process every time God speaks. Hindi ang instant.
So, tapos mo siya makilala, makikilala ka sa sarili mo. Kung ano binigay niya sa'yo, ano kakayahan mo. Bibilid ka sa sarili mo. Kaya importante sa husband, yung bibilid sa sarili. Kasi pag nagkasama, hindi bilid sa sarili, magsasuffer ng marriage. Kaya mo yan. Kasabihin ng husband, hindi mo kaya yan. No, yung wife, push ng push, ano? Tapos yung husband, negative pag-isa yun, napupunta yung kaya. Araw na. You like that? So pag nakita na ng husband kasi, yung kanyang purpose sa mundo, yung image na binigay ng Diyos sa kanya, disiplinado na yan. Hindi na basta-basta mahihilan ng mga barkada. O ba, kung tayo, wala na. Sorry, may asawa na ako. Di ba? Hindi yung pwede i-accept sa marriage yung mga bisyo natin. Ano yung bisyo? Papasaya sa sarili. Kaya hanggang hindi ka tapos pasayahin ang sarili mo, enter into marriage. Kasi hindi po na sinasabi ni Jesus doon, I can be your wife, can be your children, can be your mother-in-law, or father-in-law. Those are your neighbors, starting from your wife. Kaya pagdating sa marriage, at ikaw ay madali pangyayain ng mga barkada mo without your wife, you're not done yet with self-love. Kahit mga scientists, di ba? Yung self-love, ang pinaka-importante sa atin. Dahil yun sinabi ng creator ng marriage. Dahil kung magbago ka nag-iisip na magiging asawa mo, umubo ka pa rin. Protection mo yan. Baka dapat, bago isip mo, I'm still here. Strong. Pero may patumba sa akin. Kasi I know myself. I know my value that God gave me. Kung bago isip niya, you're still standing. Di ba? Makes sense? So, pag pumasok sa marriage, Robert, Sarah, hindi na rin pwede yung mga party-party. Oo, yung isang gila lang sa'yo, girl, ikot mo, kung kailan nag-asawa ka na, iniwanan mo na kami. I-discourage mo sila. Ha? Sorry may asawa na ako. Dahil ang focus mo na ay pasayahin siya. Robert, ang focus mo, pasayahin siya. And I'm sure naman, hindi lang love yung nag-i-exist sa inyong dalawa, kaya kayo nandito kayo. May package din na binigay si Robert sa iyo. Kasi sa lalaki nagsisimula ang marriage. Di ba? Hindi yung nature na mag-alok sa lalaki, pakasalan mo ko. Hindi yung nature yun. Kaya nagsisimula ang marriage sa lalaki. Dahil nag-ubos ng panahon, oras ng Diyos sa lalaki, bago lumabas ang babae. Binigay natin instruction sa lalaki. At nilinaw ni Apostle Paul na ang lalaki pala ay teacher of the wife. Kaya required ang bawat husband na maging knowledgeable sa mundo. Maalam sa buhay. Dahil hinihingan tayo ng mga kababaihan. Bakit? Because they are created to be emotional, sabi ng science. Everything they will say, base dito sa feelings. Kaya hindi siya pwede na frustrate. Iingay yan. Diba na, sir? Magiging nahagyan yan kapag sila ay hindi masaya sa feeling natin, mga lalaki. Mga nagiging single sana si Sarah kung hindi mo inalok ng marriage. Tama? Ito na simula ang marriage. Kanino? Sa lalaki. At sigurado kung may package kong binigay. Ano yun? Hindi ka napapahiyak eh. Hindi ka mag-uuso sa feeling ko. Hindi ka magugutom sa feeling ko. Sinabi niyo yung Sarah. Hindi naman. Kasi yun yung mag-convince sa'yo para pumayag eh. Di ba? Protected ka lagi sa aking mga bisig na matitas. Hindi kita sasakta. Kasama yun. Sa package deal. Ang nakasahan ni Sarah yun for the rest of your life. Pero kung itong isang na-miss, ay magpamalfunction yan. Makikita mo malugpot. Now, tanongin natin ulit yung nag-create ng marriage. Bakit? Kinuha niya yung lalaki sa abo, pero yung babae, kinuha niya sa katawan ng lalaki. Pwede naman din sa abo niya kunin yung babae, pero hindi niya ginawa. Hindi ka naman tayo mabuti, nag-isipan mo mabuti.
eh. Kasi lahat ng problematic marriages, sumakit ang ulo ko. Oo. Hindi tama at tatanggapin na lang natin na normal sa mag-asawa nag-aaway. Hindi ko tinanggap. So nagkaroon ako sagot. Kaya pala. Sa tulong ng Holy Spirit, nakawala sa akin. Kaya naman pala. Kaya kinuha na Diyos ang babae sa katawan natin, lalaki, para daw pag nagkasawa tayo, maintindihan natin na yan ang baby natin. Lumabas sa katawan natin yan. Every woman is a man's baby. According to Dr. Miles Monroe. Research niya. Kaya naman pala, ang feeling nila palagi, gusto nila lagi silang pinapamper. Gusto nila lagi silang binubuso. Gusto nila lagi silang ina-assume na mahal sila. Because they feel like a baby. Kung ba natin itrato yung baby, ganun din, ina-feel nila. Because baby natin, galing sa katawan natin eh. Pangalawa, lahat ng pera nila, pera lang nila. Napansin nyo? Di ba, sir? Ang pera niya, hindi natin alam kung kano savings nila. Di ba, sir? Tinatago. Tapos ang pera nyo, pera din nila. Oh. Nature nila yun. I don't blame them for that. Ganun ang pagkakagawa ng Diyos sa kanila. Kasi baby natin sila. They expect to get all they need from the husband. They expect everything they need to be provided by the husband. Kaya alam niyo, pag dumating sa tamang edad, tamang panahon, na napagod na yan sa katatrabaho, deep inside their hearts, gusto nila sa bahay nila. Deep inside their hearts. Kahit alam kung papakyut na rin niya sa opisina niya, mas gusto niya sa bahay niya. Diba naman? O kaya, magiging frustrated yan kapag hindi pa niya makuha yung panahon na mag-retire na siya. Lalo na pag hindi pa nalimit ng husband, yung mga standards of living na expect ng wife. Kaya the only moment na malimit mo yung standards of living ninyo, the moment you found your purpose. So siya magbibigay sa inyo na blessing, nag-aralan sa Amerika. Ang mag-asawang ginagawa tama, ginayaman. Oo, paano? By being one. Ano yung one? Being one in purpose, being one in direction, being one in destination. Ano ang desisyon? Pag-uusapan nyo. Huwag mo isusurprise ang asawa mo, ay siya nga pala dahil uuwi si nanay, ha? Ha? Uuwi na agad? Hindi mo muna ako tinanong. Tutulog dito ng isang buwan. Ha? Di ba hindi kayo matutuwa noon kasi hindi ka sinabihan? Darating na lang mga biyanan mo, lang kala pa lang. Oo, huwag ganun. Diba? Doon lumalabas yung respeto sa isa't isa eh. Kapag yung desisyon ay kinukonsulta mo na sa asawa, hindi sinusurprise. Okay? Kahit yung simple pagbili ng cabinet, o may nakita kang favorite, o refrigerator halimbawa, nakita mo yung ref ninyo, kailangan ng palitan. Ikaw babae, may pera ka, order ka online. Wala ka malay-malay, yung husband mo, i-regalo para sa'yo sa birthday mo. Surprise ka ng refrigerator, dahil napag-usapan niyo naman na noon eh. Order ka ng online, anong darating? May dalawang pwede. Tutuwa ka ba ng husband? Robert, tutuwa ka daw? Diba? You are violating your spouse's nature kapag nagdesisyon ka mag-isa. Okay? Kaya kayo na sabi ni Jesus Christ eh. Tinanong siya, bakit pumayag si Moses na mag-divorce ang tao? Remember, it was Moses' decision. It's not God's recommendation. Kaya sabi niya, sa Malakay, I hate divorce. Ito posisyon ng Diyos, I hate divorce. So tinanong si Jesus ulit, bakit pumayag si Moses? Because, anong sagot niya? Because, matitigas ng ulo ninyo. Saan naging matigas ang ulo? Because yung una niya sinabi, hindi nasusunod. Ano yung una niya sinabi? For this reason, the man will leave his father and mother and cling into his wife, and they will become one flesh. Yung reason. Ayaw yung isa rin ang katawan ninyo. Now, marriage is a gem. Gem, precious stones. Ang dalawang precious stones na pinagsasama ay dinadaan sa init, purification, proseso. At tanggalin lahat ng dumi. Kaya pagkatingin niyo sa asawa niyo kontrabida, you can never become one.
Pagkatingin niyo mababa sa asawa niyo dahil educated ka, ikaw na nagdidesisyon dahil weak siya, weak. Hindi kayo nagiging isa. Hindi. Totoo ba? Space. Kasi ikaw lang dito siya, nahiya na siya. Kaya pag isa pinagbigyan, sa beses nag-desisyon ka na ikaw lang. It's like a betrayal. Diba? Nag-betray ako. Ikaw na nagdesisyon. Nasaan ako sa marriage na to? Psychologist na nagsabi, isang psychologist sabi niya, in those unguarded moments, yung mga kasubukot natin, na magbibigla yung nakakarinig, ba't na sasabi? Yung bang, wala na ng gana sa pagsasama. Kasi feeling niya wala siyang asawa. Feeling niya wala siyang wife, wala siyang husband. Asaan ako sa marriage na to? Isang araw kakanta yan. Ako naliligo. Kakanta yan ng, bakit ngayon ka na tumating sa buhay ko? Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun, misis. Okay? Pag pinatagal niyo pa, hindi niyo pinag-usapan, susunod na kakantayin niya, tumalaya lang ako, tumalaya. Huwag na may tayo dumating sa kanya. Narinig mo sa dapat kumakatawa ng gano'n, katating mo na sa sila. Sarap. May hugot ka pa. Usap na tayo. Okay? So that's the secret. That's the key. Para magtagal ng marriage. Lastly, sabi ni Albert Einstein, being a scientist, sabi niya, marriage is a risk. But it can be an enjoyable risk. May enjoy niya kahit na risky ang marriage. Kasi namin yung risky. Kasi pwede mo maba o tumagal ang buhay mo. Or may umiksi ang buhay mo. Di ba? Pag risky. Paano isip buhay mo? Igisingin niya lahat ng mga sakit na minana mo na natutulog lang. Pamagitan ng stress. Okay? Stress ka sa asawa mo, igisingin mo, natutulog mo sakit na minana mo. 4 generations backwards. So, totoo yun. Pagmino lang ng doktor, 4 generations backwards. Igisingin niya. Kaya magugulat ko, ano mga bisyo pa talaga? Spirit. Only if you have the same spirit, might enjoy your marriage. Dahil ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang espiritu. The second spirit, but spirit na yun. Nagets niyo na? Naintindihan niyo na? Bakit na-express sa marriage mo ngayon? Alam niyo na po. So, ang pagsunod po sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng protection sa atin, sa ating memories. Pero wala kang maaalala na minsan, once upon a time, nagpangayan kayo. Wala kang maalala once upon a time na minsan, hinagisan ka ng kaldero. No? Pero meron akong client, ano? Hindi ka ito nag-washing machine. Ang mahasa pa. Washing machine yung pinag-ito. Tinamaan siya. Ang kalungkot. So, ang batas ng Diyos, hindi tayo subject sa ating negotiation. No? Ang democracy na meron tayong rights by choice ay invento ng mga Greeks. Ang concept ng Diyos, you are not entitled to your opinion. Wala kang right makapag-negotiate sa Diyos. Dahil siya ay King of all kings. Study governments. Pag king, bawat salitang nalabas ng ibig niya, it's a law. We're not subject to negotiate. That's the secret. To live happily ever after. Congratulations to the both of you.